Maingat na isinawsaw ng lalaki ang isang perang papel sa tasa ng tsaa hanggang tuluyang mabasa. Pagkatapos ay inilatag niya ito upang matuyo. Dahilan para magmukha itong luma kahit bagong-bago pa. Hindi nagtagal, marami pa silang perang papel na ibinabad sa tsaa. Isa-isa nila itong isinampay sa sampayan at pinatuyo gamit ang hairdryer. Ginawa nila iyon dahil mas madaling makalusot ang mga pekeng perang mukhang luma kaysa sa mukhang bagong imprenta. Para malaman kung papasa ang kanilang ginawa, napagpasyahan nilang subukan ito sa isang maliit na tindahan. Sinamantala ni Firas ang dami ng tao at bumili ng soft drink na nagkakahalaga ng 50 rupi. Ngunit pag-abot pa lang ng pera, napansin agad ng tindero na may kakaiba rito. Kinuskos niya ang perang papel at itinapat sa ilaw. Halos sigurado na siyang peke iyon. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Firas. Bago pa siya makatakbo, maigpit ng hinawakan ng tindero ang kanyang pulsuhan. Agad namang sumugod si Sunny at buong lakas na hinila si Firas palayo. Hinabol sila ng ilang malalaking lalaki kaya napasugod sila sa isang makipot na eskinita upang magtago. Habang hinihingal, nang hinayang si Firas dahil tila nauwi sa wala ang isang buwang paghihirap nila. Kinuha ni Sunny ang perang papel at agad niyang napansin ang problema. Hindi ang disenyo ang mali, kundi ang mismong papel. Ang tunay na pera ay gawa sa espesyal na cotton paper. Samantalang ang ordinaryong papel ay mula sa wood pulp. Magkaiba ang pakiramdam at tunog ng dalawa. Matapos ang matagal na pagsasaliksik, nakakita si Sunny ng kaparehong cotton paper sa isang lumang magasin. Inalis nila ang tinta nito at mano-manong iginuhit ang lahat ng detalye ng perang papel. Mas pinili nilang iguhit kaysa isascan dahil may napakaliit na mga letra na hindi kayang kopyahin ng eksakto kahit mataas ang kalidad ng scanner. Pinagdugtong nila ang bawat iginuhit na bahagi hanggang mabuo ang harap at likod ng perang papel. Pagkatapos ay pinaliit ito sa tamang sukat, inukit ang hulmahan, pinakinis at ininit upang maging handa sa pag-imprenta. Sunod nilang ginamit ang espesyal na tinta na nag-iiba ng kulay depende sa anggulo ng pagtingin. Isa-isang inilimbag ang bawat kulay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-aayos ng makina at multi-layer printing. Sa bawat pagpapalit ng kulay, nililinis muna nila ang makina bago muling mag-imprenta. Nang matapos, nilagyan nila ito ng kemikal na nagbibigay ng tamang kinang at matigas na teksturang katulad ng totoong pera. Ang pinakamahalagang bahagi ay ang security thread. Dahil magkadikit ang harap at likod ng perang papel, binutasan muna nila ang harapang bahagi. Isinuksok ang security thread, saka inilagay ang mga serial number. Sa wakas, nabuo ang halos perpektong perang papel. Muli nila itong ibinabad sa tsaa upang magmukhang luma. Nang matuyo ang lahat, napuno ng mga nakasampay na perang papel ang buong silid. Nagbalik sila sa grocery upang subukan itong muli. Si Sunny ang naunang bumili habang mahigpit siyang hawak ni Firas. Handang tumakbo anumang oras kapag nabisto sila. Habang inaabot ng tindero ang pera, halos hindi makahinga si Sunny sa kaba. Ngunit makalipas ang ilang sandali, iniabot sa kanya ang soft drink. Matagumpay na tinanggap ang perang papel. Hindi sila makapaniwala habang papalayo sa tindahan. Agad na hinarap ni Sunny ang pinuno ng sindikato upang kunin ang ipinangakong bayad. Inilabas niya ang 3 perang papel at palihim na inilapag sa mesa. Hinamon niya ang boss na tukuyin kung alin ang peke. Nagbanta ang boss na kapag nakita niya ang peking pera, katapusan na nila. Ngunit kahit ilang ulit niyang sinuri ang mga ito, wala siyang nakitang kaibahan sa tunay. Tahimik lamang si Sunny dahil mayroon na siyang susunod na plano. Kinagabihan, bumalik siya sa printing shop ng kanilang pamilya. Habang nakikipagkwentuhan sa kanyang tiyuhin, sinadya niyang makita nito ang mga draft ng kanilang peking pera. Iyon talaga ang gusto ni Sunny. Kailangan niya ang tulong ng kanyang tiyuhin at ang malaking printing machine ng paggawaan. Hindi na siya nakipagtalo. Basta inilapag niya ang isang perang papel sa mesa. Nagulat ang tiyuhin. Agad niya itong itinaas sa ilaw at paulit-ulit na sinuri dahil hindi siya makapaniwalang halos walang kaibahan ito sa tunay. Dinala siya ni Sunny sa isang kafe at bumili ng pinakamahal na kape gamit ang peking pera. Habang hinihintay ang sukli, hindi mapakali ang tiyuhin dahil panay ang tingin ng may-ari sa perang papel. Nang maibalik ang sukli, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Dahil sa 30 taong karanasan sa pag-iimprenta, nagbigay ang tiyuhin ng mahahalagang payo.
Kung gusto nilang gumawa ng napakaraming pera, kailangan nila ng malaking makina na kayang mag-imprenta ng 6 na perang papel ng sabay-sabay. Kailangan ding palitan ng motor ng paper cutter at gumamit ng mas mabilis na dryer. Ngunit bago pa man sila makapagsimula, may panibago na namang problema. Wala silang sapat na cotton pulp paper. Hindi na uubra ang dati nilang paraan ng pagkuha nito mula sa lumang magasin dahil napakabagal para sa malakihang paggawa. Mas lalong naging mahirap dahil mahigpit na kontrolado ng gobyerno ng India ang cotton pulp paper kaya hindi ito basta mabibili ng karaniwang tao. Dahil wala nang ibang pagpipilian, humingi ng tulong ang magkapatid sa kanilang mga kakilala sa kalye. Pagsapit ng gabi, palihim silang pumasok sa pinakamalaking paper mill sa lugar. Nagulat ang mga gwardya dahil ngayon lang sila nakakita ng magnanakaw na papel lang ang pakay. Sa kabutihang palad, nahanap ng magkapatid ang kanilang kailangan sa pinakataas na istante ng bodega. Pagbalik sa printing shop, walang tigil silang tatlo sa pagtatrabaho. 3 araw lang ang ibinigay ng pinuno ng sindikato kaya kinailangan nilang magtrabaho araw at gabi upang matapos ang halagang 20 milyon. Nang makita ng pinuno ang kanilang nagawa, labis siyang nasiyahan. Binayaran sila ng buo sa kanilang transaksyon sa mga peking pera. Nang paalis na sila, muli silang pinabalik ng boss ng sindikato at inalok na ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Mula noon, lalo pang lumago ang operasyon ng magkapatid. Dahil halos imposibleng makilala ang kanilang mga peking salapi sa tunay, mabilis itong naging patok sa underground market. Unti-unting yumaman ang magkapatid. Naligtas ni Sunny ang naluluging printing shop ng kanilang pamilya at dinala pa ang kasintahan niya sa isang mamahaling cafe para tikman ang pinaka-eksklusibong kape. Ngunit ng oras na ng bayaran, napagtanto niyang kulang ang dala niyang tunay na pera. Napilitan siyang ilabas ang ilang peking perang nakatago sa isa pa niyang bulsa. Hindi niya alam na ang simpleng desisyong iyon ang muntik nang sumira sa kanilang operasyon. Napunta ang sukli sa isang customer na sanay tumingin ng mga kahina-hinalang perang umiikot sa lungsod. Hindi siya gumawa ng eksena. Tahimik niyang binili ang lahat ng kahina-hinalang perang nasa kaha at dinala ang mga ito sa opisina para suriin. Labis ang kanilang pagtataka. Kahit gamitin ang pinakabagong currency scanner ng Indian Bank na sinasabing kayang makakita ng halos lahat ng peking pera, pumasa pa rin ang perang iyon. Sa ilalim ng mikroskopyo, wala silang makitang mali. Mukha itong tunay sa bawat detalye. Ngunit nang ibabad nila ito sa alkohol, saka lamang lumitaw ang lihim nito. Agad na naisip ni Mega na ang gumawa nito ay walang mamahaling makina. Malamang ay simpleng printer lamang ang gamit. Ngunit napakahusay ng gumawa, kaya halos walang mapansing diferensya. Tama ang hinala niya. 3 tao lang ang bumubuo sa lihim na operasyon. Dahil sa kalidad ng kanilang gawa, pati mga sindikato at ilang tiwaling opisyal ay bumibili sa kanila. Isang opisyal pa nga ang umorder ng 200 milyon halaga ng peking salapi para sa isang lihim na operasyon bago ang nalalapit na halalan. Ang kondisyon lang nito ay ihatid mismo ang buong order. Tinanggap agad ni Sunny ang napakalaking proyekto. Pagbalik nila sa printing shop, maring tumutol ang kanilang uncle. Ipinaalala niyang habang lumalaki ang produksyon, mas lumalaki rin ang panganib. Kakailanganin nila ng mas maraming materyales, tao, makina, at paraan ng transportasyon. Napaisip si Sunny. Kung gusto nilang palakihin ang operasyon, kailangan muna itong magmukhang legal. Kaya nagtayo sila ng isang publishing company. Nakahanap sila ng isang matandang bingi at pipi sa kanilang baryo at kinausap ito sa pamamagitan ng sign language upang maging legal na kinatawan ng kumpanya. Nag-hire rin sila ng ilang receptionist na ang trabaho ay sumagot lamang ng ilang tawag bawat araw. Habang mukha silang lehitimong negosyo, palihim namang umorder si Sunny ng napakaraming cotton pulp paper at nagsimula silang mag-imprenta ng peking pera ng halos walang tigil. Ngunit kasabay ng pagdami ng kanilang ginagawa ay ang paglapit ng panganib. Hiniling ni Mega na siyasatin ang lahat ng printing shop sa lungsod. Naniniwala siyang ganitong kalidad ng peking pera ay hindi gawa ng malaking pabrika, kundi ng isang maliit na pagawaan. Hindi naniwala ang kanyang superior at tinawag itong pag-aaksaya ng oras. Pero hindi sumuko si Mega. Habang wala ang kanyang superior, lihim niyang ginamit ang selyo nito upang makagawa ng peking utos para sa inspeksyon.
Habang abala sina Sonny at Firas sa overtime, biglang nakaramdam si Sonny ng kakaiba. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa labas. Dumating si Mega kasama ang mga pulis upang magsagawa ng inspeksyon. Nagpanik ang lahat. Tinawagan ng mga pulis si Uncle. Kunwari ay nasa isang bar siya at sinabi niyang walang tao sa printing shop. Ngunit iginiit ng mga pulis na bumalik sila sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, sisirain nila ang pinto. Wala siyang nagawa kundi pumayag. Bago bumalik, sinabi niya kina Sonny at Firas na itago agad ang lahat ng peking pera habang siya ang magpapalipas ng oras sa harapan. Habang kinakamayan ni Uncle ang mga pulis, palapit naman ng palapit si Mega sa pintuan. Sa mismong sandaling iyon, lumabas ang huling perang iniimprenta ng makina. Mabilis na pinatay ni Sunny ang printer, pero narinig ni Mega ang tunog nito. Inutusan ng mga pulis si Uncle na buksan ang pinto. Pagpasok nila, mabilis na nagtago sina Sonny at Firas sa likod ng isang malaking panel. Maingat na siniyasat ni Mega ang bawat sulok ng pagawaan. Hindi niya alam na ang 2 taong hinahanap niya ay halos nasa harapan lang niya. Habang umiikot siya, biglang naalala ni Firas na hindi niya nailabas ang basurahang puno ng mga pinira-pirasong papel mula sa paggawa nila ng peking pera. Napilitan si Sonny na dahan-dahang lumabas at kumuha ng isang malaking wrench. Kung mabubunyag sila, wala na siyang ibang maisip na paraan para makatakas. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Mega. Tumawag ang kanyang superior at pinagalitan siya dahil nagsagawa siya ng operasyon ng walang pahintulot. Pati ang mga pulis na kasama niya ay napagalitan din. Dahil doon, napilitan silang itigil ang inspeksyon at umalis. Nakahinga ng maluwag sina Uncle, Sonny at Firas. Ngunit alam nilang panandalian lamang ang kanilang pagtakas. Kinabukasan na ang itinakdang paghahatid ng napakalaking order at hindi nila alam kung makakalusot pa sila. Samantala, isang makapangyarihang negosyante ang nakatitig sa kanyang vault na puno ng 12 bilyon cash. Ngunit ni isang perang papel ay hindi niya magawang gamitin. Lahat ng iyon ay dahil sa maliit na currency detector sa kanyang harapan. Sa tuwing isinasalang niya ang isa sa kanyang mga peking pera, agad itong tumutunog. Dahil dito, nasamsam ng mga pulis ang malaking bahagi ng kanyang mga salapi at marami sa kanyang tauhan ang naaresto. Habang iniisip niya ang bundok ng halos wala ng silbing papel sa kanyang bodega, iniabot ng isa niyang tauhan ang isang 500 rupee note na gawa ng ibang grupo. Kahit mukhang mas simple ang pagkakagawa nito, maayos itong nakalusot sa detector. Napahinto ang negosyante. Sa kabila ng mamahalin niyang kagamitan, may isang hindi kilalang grupo na nakagawa ng mas mahusay na peking pera kaysa sa kanya. Napaisip siya kung sino ang misteryosong kalabang iyon. Naghinala ang isang makapangyarihang kriminal na may lihim na alas ang kanyang kalaban. Kaya ipinahuli niya ang taong nasa likod nito. Doon niya nalaman na ang kanyang katunggali ay isang simpleng street artist lamang na kumikita sa paggaya ng mga sikat na obra. Halos imposibleng makilala ang kaibahan ng mga gawa nito sa orihinal. Ngunit dahil sa bangketa lamang niya ito na ibebenta, napakababa ng kanyang kinikita. Si Sonny ang artistang iyon. Dahil sa pambihira niyang talento sa pagpipinta, kaya niyang iguhit ang napakaliit na detalye na hindi kayang gayahin ng isang makina. Nang makita ito ni Mansur, agad niyang napagtanto na napakahalaga ng kakayahan ni Sonny. Pinagamot ni Mansur ang lolo ni Sonny sa pinakamahusay na mga doktor sa bansa. Labis itong ikinatuwa ni na Sonny at Firoz, ngunit alam nilang may kapalit ang kabutihang iyon. Para mapanatiling ligtas ang kanilang pamilya, napilitan silang sumunod sa lahat ng utos ni Mansur. Pagkatapos ay isinama sila nito sa Bangladesh, sa isang lihim na pasilidad sa ilalim ng lupa na puno ng makabagong kagamitan sa pag-imprenta. Sinimulan nila ang operasyon. 3 araw pa lamang ay nakagawa na si Sonny ng halos perpektong perang peke, dahilan upang mamangha si Mansur. Hindi nagtagal, tuloy-tuloy na ang produksyon at sa loob lamang ng 1 buwan ay napakalaki na ng kanilang kinita. Ngunit sumunod na problema ang pagdadala ng napakaraming salapi pabalik sa India. Bago nila maisakatuparan ang plano, nahuli ng pulisya ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Mansur, si Belal. Tanging si Belal lamang ang nakaalam ng lahat ng rutang ginagamit sa pagpupuslit ng peking pera. Kapag nagsalita si Belal, babagsak ang buong operasyon. Kaya lihim na bumalik si Mansur sa India at hinanap si Sonny upang humingi ng bagong plano.
Alam ni Sonny na wala na siyang ibang pagpipilian kundi tumulong. Matapos mag-isip buong gabi, naisip niyang pasukin mismo ang hanay ng mga pulis. Pinili niyang lapitan si Mega. Nagkunwari siyang nagkataong nagkabanggaan sila sa isang coffee shop. Sa pamamagitan ng maayos na pakikitungo, mabilis silang naging kaibigan. Nang malaman niyang naghahanap si Mega ng apartment malapit sa himpilan ng pulisya, nagpahanap siya ng maaliwalas na matitirhan. Hindi alam ni Mega na tauhan pala ni Manzur, ang broker at maging ang may-ari ng apartment. Nagkunwari si Sonny na low battery ang kanyang cellphone at hiniram ang telepono ni Mega. Habang kinakausap ng broker si Mega, palihim na nag-install si Sonny ng spyware sa kanyang cellphone. Mula noon, bawat tawag at mensaheng natatanggap ni Mega ay otomatikong napupunta rin kay Sonny. Dahil dito, nalalaman ng grupo ang halos lahat ng kilos ng pulisya. Samantala, ibinunyag naman ni Bilal ang lahat ng rutang ginagamit sa pagpupuslit ng peking pera. Agad na naglagay ang mga pulis ng mahihigpit na checkpoint sa iba't ibang lugar. May ilang sasakyang nahuli na may dalang milyon-milyong peking salapi. Ngunit napansin nilang kulang ito kumpara sa impormasyong ibinigay ni Bilal. Kasunod nito, marami ring kargamento ng peking pera ang nasabat sa mga paliparan at daungan sa hangganan ng India na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 bilyon. Ipinamalita ito sa buong bansa, ngunit hindi kumbinsido ang hepe ng pulisya. Para sa kanya, napakaliit pa rin ang halagang iyon kumpara sa tinatayang dami ng peking pera umiikot. Biglang may naisip si Mega. Gumamit siya ng currency detector upang suriin ang isang perang nakuha nila. Nang tumunog ang makina, lalo lamang napatunayan ang hinala ng kanilang hepe. Hindi nila alam na bahagi lang iyon ng plano ni Sonny. Dahil nababasa niya ang mga mensahe ni Mega, naituro niya ang mga pulis sa mga lumang peking pera upang mailihis ang kanilang atensyon, habang ang mga bagong salapi ay ligtas na naipapasok sa bansa. Bagamat hindi sinasadya, si Mega rin ang unang nakapansin na may malaking sabwatan sa loob ng operasyon ng pulisya. Dahil dito, paulit-ulit na binabago ng pulisya ang kanilang estratehiya at sa bawat pagbabago ay gumagawa rin si Sonny ng panibagong plano. Kalaunan, kapwa nila napagtanto na may tagapagbigay ng impormasyon sa magkabilang panig. Ipinaalam ni Sonny kay Manzur na wala ng silbi ang dati nilang mga ruta. Nagmungkahi siya ng bagong paraan na maging ang sarili nilang mga tauhan ay hindi alam. Habang nasa gitna ng dagat, isa-isang itinapon ng kapitan ang mga container na puno ng pera bago tuluyang iwan ang barko. Walang sakay ang barko habang mabilis itong rumaragasa patungo sa mataong dalampasigan. Nagtaka ang mga tao at inilabas ang kanilang mga cellphone upang punan ito ng video. Nang sumadsad ang barko, agad dumating ang mga pulis, ngunit wala silang natagpuan kundi isang bakanteng ghost ship. Samantala, 10 kilometro mula roon, lihim na bumalik si Sonny at ang kanyang grupo. Isa-isa nilang hinango ang mga container na naunang inilubog sa dagat at mabilis na naglaho. Bahagi lamang pala iyon ng kanilang plano upang maipasok ang peking pera sa India. Una nilang isinakay sa barko ang mga container na puno ng salapi. Ngunit bago sila makarating sa India, ay nakatanggap sila ng balitang nagsasagawa ng biglang inspeksyon ang pulisya sa lahat ng daungan. Dahil dito, napilitan silang umatras. Nilagyan nila ng electronic tracker ang bawat container bago ito ilubog sa dagat. Habang abala ang lahat sa paghahanap sa ghost ship, tahimik nilang binawi ang mga container sa kalaliman ng dagat pagsapit ng gabi. Sa paraang iyon, matagumpay na naipasok ng magkapatid ang 120 bilyon halaga ng peking salapi. Mabilis na kumalat ang mga perang ito sa buong India. Napakataas ng kalidad ng pagkakapeke, kaya kahit mga currency detector ay hindi agad matukoy ang kaibahan nito sa tunay na pera. Kung magpapatuloy ito, maaari nitong guluhin ang buong ekonomiya ng bansa, magdulot ng matinding takot sa publiko. Samantala, lalo namang yumaman ang mga utak na operasyon. Bumili sila ng mamahaling sasakyan, malalaking bahay, at namuhay sa matinding karangyaan. Habang nahihirapan ang pamahalaan na pigilan ang pagkalat ng super counterfeit bills, unti-unti namang nagsimulang mabuo ni Mega ang buong katotohanan. Nakaisip ang mga awtoridad ng isang paraan. Kapag sinunog ang mga perang papel, makikilala umano kung tunay o peke batay sa kulay ng apoy. Ngunit lalo lamang silang nabahala.
Napakaraming pekeng salapi ang kumakalat at walang sinumang ordinaryong mamamayan ang papayag na sunugin ang sarili nilang pera para lamang sa pagsusuri. Isang buwan na lamang bago ang halalan, kaya nagbigay ng mahigpit na utos ang pamahalaan sa mga pulis. Kailangang mahuli agad ang mga nasa likod ng kaso. Kung mabibigo sila, mapipilitan silang maghanap ng taong pagbibintangan upang mapawi ang galit ng publiko. Sa sobrang desperasyon, binalikan ng mga investigador ang record ni Mansur. Siya ang pinaniniwalaang namumuno sa pinakamalaking sindikato ng pekeng pera sa India. Tanging ganoong kalaking organisasyon lamang ang kayang gumawa ng napakaraming huwad na salapi. Kahit nagtatago si Mansur sa ibang bansa, ipinangalandakan pa rin ng pulisya na siya ang pangunahing suspect. Hindi alam ng mga otoridad na tama pala ang kanilang hinala. Si Mansur talaga ang utak sa likod ng halos perpektong pekeng perang kumalat sa buong bansa. Napanood ni Mansur sa telebisyon ang balitang siya ang pinaghahanap. Ngunit mas lalo siyang nagalit ng bansagan ng gobyerno ang kanyang grupo bilang isang organisasyong terorista na umano'y ginagamit ng kalabang bansa upang pabagsakin ang ekonomiya ng India sa pamamagitan ng pagpapakalat ng pekeng salapi. Dahil dito, minadali ni Mansur ang pagpapakalat ng lahat ng pekeng pera. May isa sa kanyang tauhan ang nagmungkahing paunti-unti itong ipakalat upang hindi mahalata ng pulisya. Ngunit wala sa wisyo si Mansur. Walang sabi-sabi niya itong binaril sa harap ni Sani at Firoz. Doon nila nasilayan ang tunay niyang ugali, malupit at handang pumatay kahit sino. Hindi nagtagal, kumilos ang mga kasabwat ni Mansur at nagsimulang ipamahagi ang napakaraming pekeng pera. Gayunpaman, napakalaki pa rin ng natitirang halaga. Samantala, palihim namang mas napapalapit si Sani kay Mega. Sa una, balak lang niyang kumuha ng impormasyon mula rito dahil isa itong pulis. Ngunit habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nahuhulog ang loob sa kanya. Kinabukasan, may malaking transaksyon na nakatakdang mangyari sa isang gusaling paradahan. Sina Sani at Firoz ang naatasang maghatid ng pekeng salapi. Magkahiwalay silang kumilos. Itinago ni Firoz ang mga bag ng pera sa isang sulok ng parking area, habang si Sani naman ay umiikot upang tiyaking walang kahina-hinalang tao. Bigla niyang nakita si Mega sa harap ng sasakyan. Agad niyang naisip na bitag iyon at malamang ay napapalibutan na sila ng mga pulis. Walang pag-aalinlangang umatras siya ng mabilis. Pagdating sa likuran ng sasakyan, inilabas niya ang mga bag na naglalaman ng bilyong halaga ng salapi. Gamit ang kutsilyo, pinunit niya ang mga ito at walang tigil na inihagis ang mga perang papel palabas ng sasakyan. Nagliparan ang salapi sa himpapawid. Huminto ang mga motorista at nagsipag-unahan ang mga tao sa pagpulot ng pera. Dahil dito, nagkabuhol-buhol ang trapiko at hindi na makausad ang mga pulis na humahabol kina Sani at Firoz. Ngunit sa pagmamadali, hindi napansin ni Sani ang isang truck sa unahan. Bigla siyang umiwas, dahilan upang bumangga ang sasakyan sa taniman ng mga bulaklak at tuluyang tumaob. Pagsapit ng mga pulis, dinumog na ng mga tao ang sasakyan upang damputin ang mga perang nagkalat samantalang nakatakas na ang magkapatid. Wala ring maisip na paraan ang mga autoridad kung paano ipaliliwanag sa publiko na peke ang lahat ng perang pinupulot nila. Mabilis na naging usap-usapan sa buong bansa ang kakaibang insidenteng iyon. Sinisi ni Firoz si Sani dahil sa sobrang paglapit nito kay Mega. Dahil nakita nila ang pulis sa mismong lugar ng operasyon, tiyak na paghihinalaan na sila nito. Pareho nilang naisip na iwan na ang mundo ng krimen at mamuhay ng tahimik. Ngunit alam nilang hindi sila basta pakakawalan ni Mansur. Tulad ng inaasahan, natagpuan sila ng mga tauhan ni Mansur at sinabing ilalabas sila ng bansa upang magtago. Ngunit sa halip, dinala sila sa isang abandonadong gusali. Alam ni Mansur na maaaring natuntun na sila ng mga pulis matapos ang insidente ng nagkalat na pera. Dahil napakarami nilang nalalaman tungkol sa kanyang operasyon, napagpasyahan niyang patahimikin na sila habang buhay. Nahalata agad ni Sani ang balak ni Mansur. Habang ihahanda na sana ang pagpatay sa kanila, biglang umalingaw-ngaw ang malalakas na ugong ng mga motorsiklo. Dumating ang grupo ng mga biker na matatalik na kaibigan ni Sani. Bago pa man sila dalhin ng mga tauhan ni Mansur, nakapagpadala na pala siya ng lihim na mensahe sa kanyang mga kaibigan dahil nakaramdam siya ng panganib. Sakto ang kanilang pagdating at nailigtas nila ang dalawa. Pag-uwi nila, hindi pa rin sila mapakali. Alam nilang hinahabol sila ng pulisya at gusto rin silang ipapatay ni Mansur.
Kailangan na nilang tumakas sa lalong madaling panahon. Ngunit isang tawag sa telepono ang tuluyang nagpabagsak kay Sunny. Tumawag ang kanyang tiyuhin at ibinalitang nasunog ang kanilang palimbagan noong nakaraang gabi. Kinaumagahan lamang, tuluyang naapula ang apoy. Hindi na nakalabas ang kanyang lolo at nasawi ito sa sunog. Nagngit-ngit sa galit si Sunny. Alam niyang si Mansur ang may kagagawa ng lahat. Ang pinakamamahal niyang lolo ay nadamay dahil sa paghihiganti ng sindikato. Sa tindi ng kanyang galit, nagpasya siyang gumanti. Pagsapit ng gabi, palihim siyang pumasok sa bodega kung saan nakatago ang napakaraming pekeng salapi. Tinawagan niya si Mansur sa pamamagitan ng video call at habang nakatingin ito, binuhusan niya ng gasolina ang lahat ng bunton ng pera. Hindi niya pinansin ang desperadong pagsigaw ni Mansur. Sa huli, nagsindi si Sunny ng posporo at inihagis ito sa ibabaw ng mga salaping nabasa ng gasolina.